tao, ba't wala tayong standards? Bakit yung mga normal na tao, yung mga matitino, hinuhuli ninyo, pero yung may mga ganon, hindi nyo hinuhuli? Ayan tingnan natin itong isang to. Kaya ang tapang-tapang ng mama na yan, ayan. Kaya sobrang tapang. Ayan tayo na, sino yung mga kasama? Ngayon, magtataka kayo. Bakit galit na galit tong kalbong abnormal na ito? Ba't galit na galit to kay Bantag? Bakit galit na galit to kay Tebes? Kaya naman pala. Yan si Boying kasama niya. At kung izo-zoom in mo yung jacket na suot niya, utay na, PNP yan. Tapos mga bossing, may nakalagay pa na nameplate, Nino Barsaga Team Leader. Saan ka makakita? DOJ Secretary, alam nito dapat lahat ng batas. Pucha, yung isang tao na naka-uniforme or naka-jacket ng pulis pero hindi naman pulis, nagpa-picture ka pa? Wow! Mapapasana all ka talaga. Kaya naman pala ang lakas ng loob niya itong manira ng tao kaya naman pala biglang-bigla panay ang batikos nito sa Banateros Bigla kaming nagkaroon ng mga utang na hindi binabayaran. Bigla kaming mga naging mga bugaw. Bigla kaming mga nanghihingi ng pera. Puta, yun naman pala. Magkaibigan sila nito. Galit na galit sa atin to Ayan yung kasama niyang nakaputi na parang higante. Gusto tayong ipakulong niyan Abay, kaya naman pala nag-collab kayong dalawa. Hindi ba dapat ikaw yung pinaka sa lahat nakakaalam sa batas? Halimbawa, si Nino magsuot ng NBI na jacket. Di ba sisitahin mo siya dapat, huy, NBI ka ba? Puta, ba't nakaganyan ka? Si Banat Bay may offer sa'yo, Nino. Nino. May offer sa'yo si Banat Bay. Ano yun? Ito ang offer sa'yo ni Banat Bay. Bibigyan kanya ng 40,000 a month. Banatan mo sarili mo. Go, double yan ng budget mo. Grabe, 20,000 lang budget mo. Ayan babanatan mo sarili. Hindi. Bigyan mo siya ng 40K. Banatan niya si Boying kung kaya niya. Di binuhay ni Boying lahat ng mga kaso niya. Meron nga nagsabi sa atin Kaya nga daw, ito panay ang puri kay Boying dahil ang daming nakabimbing kaso nito ng libel. Pucha yan, isang pitik lang ni Boying, buhay lahat ng kaso niya. Yung kaso nga ni Kibuloy sa sa Mindanao, binuhay ni Boying Yan pa kayang mga kaso ni Barsaga. Boying Rimulya, totoo ba? Ito tanong lang totoo ba na tao mo si Barsaga? Kung hindi mo tao, buhayin mo nga yung mga kaso niyang libelo dyan sa piskalya. Patay tayo. By the way, itong mga panahon na to yung picture niya, hindi pa siya inooperahan yan si Boying. Pucha, nung nakita niya si Nino, ayun, tinakbo sa ospital to si Sir. At balita natin na heart bypass nga daw ito. Pucha, Nino, nandamay ka pa. Sabi ko naman sa'yo, yung mukha mo tuwing November 1 ka lang lalabas. Huwag kang lalabas kapag normal na araw dahil puta ninyo nakakasira ka talaga ng mood. Ayan may offer sa'yo si Banat Bay 40K a month. Banatan mo sarili mo. Anong babanatan niya? Magtatalong siya, ang palaya, ganon? Yung ID, yung patay na patay sa akin na si Rolando Dominguez, nasa kagustuhan niya lumaki yung katawan niya, nag-profile picture siya ng picture ng ibang tao na malaki katawan.
Ito po ay taga Plaridel, Bulacan. Pag tiningnan nyo yung profile picture niya, yung tao na yan nakatayo sa bahay na alam mong nasa Amerika, wala sa Pilipinas. Oy, Rolando Dominguez, poser ka, hindi ikaw yan. Tumigil ka na sa pagsasalsal mo. Oo, wag ka nagsasalsal tapos natutulog ka pagkatapos dahil maraming binabangungot kapag kaganyan. Rolando. Yung kayo mga taga Plaridel, Bulacan. Mag-ingat-ingat kayo dito kay Rolando Dominguez. Pakalat-kalat daw to dyan. Bigla na lang daw ng hihipo yan. Sabi ni Brown na pinay-block na yan. Hindi ko binablock yung mga ganyan. Gusto ko silang mamatay sa sakit ng ulo kay Boss Dada eh. Ayan, alam mo mga alagad din ninyo yung mga bugaw-bugaw. Talagang binubugaw ko lahat ng mga fake news. Tangina nyo. Nakakabangungot yun, Esme. Yung gutom ka tapos salsal ka ng salsal. Kaya ikaw hoy, asan na yun? Putangina, wag ka nga alis, diyan ka lang. Wait lang Rolando Dominguez, kumain ka muna bago ka magtikol. Kasi pag wala naman ng tiyan mo, tikol ka pa ng tikol, putangina, ganyan ang mangyayari sa'yo. Matutuyuan ka talaga ng utak, daig mo pa yung nag-solvent niyan. Kaya ingat-ingat, baka pag pinulikat ka, umabot hanggang utak. Ang liit-liit pa naman yan. Sabi niya, aroy, truth hurts. Putang ina mga to, mga tanga talaga. Sabi niya, gawain mo yan eh. Sige na nga. Sige na, na-check kita huling-huli kita Marami akong mga kaibigan na ganyan, Rolando Dominguez. Kaya, ingat ka. Patay gutom ka na, walang laman ng sikmura mo, jakol ka pa ng jakol. Ingat ka. Kayo mga alagad din ninyo. Maano na sa'yo, magpakabait na kayo. Unti na lang kayo, mga 5 na lang. Ayan So ayan mga bossing ang ating masasabi dyan. Kaya pala ang lakas ng loob nitong ulaga na ito, ang lalakas ng kasama. At ang hamon natin sa NCRPO mga bossing, ang hamon natin sa NCRPO, i-demanda nyo to kung talagang sa tingin ninyo ay at para maniwala kami na talagang itong mamang ito ay hindi nyo talaga tao to. Pakinggan nyo to. Syempre meron tayong araw-araw na pakikinig na mga voice recorded nitong taratadon to. Ito, pasok. Yeah. Ngayon, 5 na lang kayo ngayon, asahan nyo na magiging tagdi 20,000 na yan. Next sahod nyo, 20,000 na yan. Kasi ngayon, 5 na kayo. Tinanggal na natin yung mga iba. Kaya asahan nyo na magiging 20,000 na. Sure na yan. Kasi nagulat din sa akin si Arde, ang dami ko daw palang ipinasok. Kaya at least ngayon, 5 na kayo ngayon, sigurado na 20,000 na per month ninyo ngayon. Narinig nyo. Eto pa. Alam nyo guys, hindi ko ibinulsa ang pera. Ayan na. Narinig nyo yun. Ito na yung nag-aaway-away na sila nung mga kinuha niya sa NCRPO. Nag-away-away na sila mga boss dahil tinakbo niya na yung pera. Nung una, ang sweldo, 20,000. Tapos dumami daw sila, naging 10. Ito matindi, yung 10, putya, naging bokya. Naging bokya mga bossing. Kaya eto, pakinggan ninyo, nagagalit na sa kanya. Tinakbo mo yung pera namin ninyo. Tinakbo mo na yung pera namin. NCRPO, sana nakikinig kayo. Kung totoong nagbayad kayo sa mga tao, hindi ibinigay ni ninyo. Mantakin mo, ang daming niloko ni ninyo. Hindi ibinigay yung mga bayad ng mga tao. Tapos ang tagal niya dyan sa NCRPO. Well, sabi nyo, hindi siya taga NCRPO. Pero bakit ginagamit niya yung NCRPO sa mga pagre-recruit niya ng mga vloggers na ang i-vlog nila NCRPO? Paano nangyari yun?
Oh, so ano natin, i-play pa natin to kasi pinagbibintangan na siya, tinakbo yung pera. Tinan nyo paliwanag niya, ganito ka-kriminal itong hayop na ito. Ngayon, mag-uusap kami ni Arde next week. Malinaw dyan ang text sa akin ni Major. Ngayon, nababasa nyo din yan kung pinapalo up ko ba o hindi ang inyong budget. Kaya, huwag nyo iisipin na ibinulsa ko. Hindi. Huwag niyong iisipin na ibinulsa ko. Ang pangit ko na, ibubulsa ko pa yung pera nyo. Pucha, paano ba namang hindi mo binulsa? Ay na ilang buwan na sila nagbablog sa NCRPO, wala sila sinasweldo. Puro ka dahilan. Tapos sabi mo, hindi mo binulsa. O, sige. Ibinulsa. Mas malaki ang nawawala sa akin. At isa pa, wala tayong kontrata sa kanila. Hindi ko sila pwedeng kulitin ng kulitin tungkol dyan. Ama utak. Kaya naman pala kayang i-deny ng NCRPO kasi wala naman pala silang kontrata. Well, tama nga naman. Kung walang kontrata, walang ebidensya na tao namin siya. Pero ang tanong, ba't ang daming mga picture nyo magkakasama tas naka-PNP na damit pa siya? Ba't pinababayaan nyo yan? Question lang yun ha. Katapatan ko nasa taas. Okay? Katapatan ko sa taas. Doon ang katapatan ko sa RD. Oy, grabe, tapat naman pala siya sa'yo, RD. Ang katapatan niya pala nasa iyo. Oo, kaya... Sige, diretso. Kasi siya ang boss ko eh. Doon ang katapatan ko. Okay? Ngayon, hindi naman sinasabi ni RD na tumigil kayo. Hindi sinasabi. Antay lang kayo. Antay lang. Antay lang. Hanggang kailan ninyo? Antay hanggang kailan? Ano yan? Parang yung administrasyon ngayon? 2 years na, antay pa rin? 3 years na, antay pa rin? Hindi ganun kadali. Problemado din yung tao. Hindi natin pwedeng pilit-pulitin ka ng kulitin yun. Hindi pwedeng... Putayin na mo. Nung kinuha mo sila magtrabaho ninyo, nung sila'y inaya mong magtrabaho doon, ang lakas ng loob mo, may sweldo. Oo, 20 mil buwan-buwan. Tapos pabago na ng pabago. Naging 10,000 na lang. Tapos ang masaklap, binawasan mo na nga, ginawa mo na 10,000, putya, hindi mo pa binigay. Kaya, Diyos ko naman, NCRPO, nabudol kayo ni ninyo. Mantakin mo, ang dami niyang kinuhang mga tao, sinwindel niya, tapos putya, happy friends kayo. O, yan na sinasabi ko sa inyo. Sabi ko kasi inyo, marami kaming hawak tungkol dyan sa ulaga na yan. Kaya lang, walang sense na ilabas mo dahil alam mo nang sira na yung tao, sisirain mo pa. Biglang gumawa siya ng sobra-sobra. Pinagmumura si Duterte, pati si Inday Sara, sinabi may lalaki. Kumbaga, nag-all out din siya sa katarantaduhan niya. Hindi na natin pwedeng patawarin yan. O kaya, tapos ginawa niya pa yan sa SMNI. Kaya, ayan na ngayon. O sigurado ko na mayroong may katumbas na may karampatang parusa yan sa batas. Kaya yun ang ipinupush natin. Kaya NCRPO, as much as gusto talaga naming maniwala sa inyo na hindi nyo tao ito, pero ginagamit kayo ng tao na to, dalawa lang po yan. Either totoo na talagang taga sa inyo siya, or ginagamit niya lang kayo. So therefore, kung ginagamit niya lang kayo, you should really act on it. Kailangan, kung gusto nyong irespeto kayo ng mga tao, kailangan gawin niyo yung karapat-dapat. Kasi kapag ibang tao ang lumabag sa batas, hinuhuli natin agad eh. Tapos kapag kasamahan natin, pwedeng lumabag. Kaya nga ayan yung picture na ipinakikita natin. Pwede namang sabihin na nagpunta lang dito yan. Nagpa-picture. Anak ng tinapay, ano ang gagawin ng isang Nino Barsaga sa opisina ng DOJ Secretary? Si Nino ba ay taga-NBI? Si Nino ba ay taga-Bureau of Immigrations? Si Nino ba ay taga-Bucor? Meaning to say, wala siyang appointment or wala siyang gagawin sa opisina na yan. Anong ginagawa niya dyan?
Diba? Anong ginagawa niya dyan? Buti sana kung itong opisina ni Justice Secretary, andaling pumunta dyan. Naku, napakatindi ng security dyan. Di ka basta-basta makakapasok dyan kung wala kang appointment. So ibig sabihin, ito si Kalbo, merong appointment. Hindi lang ako sure kung anong appointment yun. Baka yung mga kaso niya, pinag-aralan na nila. Ganyan. Ayan ha, kaya kayo na po ang bahalang humusga. Wala akong sinasabi kung ano o whatever transpired in this meet-up. Pero read between the lines. Ano ang gagawin ng isang taong napakarami ng kaso, nagpapapicture sa Department of Justice Secretary na dapat nagpapakulong sa mga taong may mga kaso? Yan. Yan mga bossing, ang produkto. Yan. Kaya palakpakan natin, palakpakan. Palakpakan natin mga bossing. Palakpakan natin itong picture na ito. Marami pa tayong mga ipakikitang pictures sa mga susunod na araw. Kaya nga sabi ko sa iyo Ninyo, magtago ka na. Ang dami mong mga ebidensya. Napakadami mong mga ebidensya. Itong kabahuan na ginawa mo ngayon, putya, lahat ng mga nakasama mo at kasama mo, sigurado ako, magdudusa kayo pare-pareha. Ayan na. Again SOJ Rimulya. Totoo po itong picture na to kasi naipakita ko. Wala naman ako sinabing masama. Sinabi ko lang, ang tanong ko lang is, anong ginawa niya dyan? Pumunta siya dyan, gusto lang niya magpa-picture sa'yo, ganon? Yun lang. Kayo na ang bahalang sumagot dyan sa picture na yan. At marami pang mga kasunod, mga picture din ng mga personalities na nung nakita ko tong picture na to, sabi ko, kaya naman pala biglang binanata ng Banateros. Kaya naman pala biglang gumawa ng fake news. Bait-bait sa amin ito kasi amuyong to Kumbaga kalabit pengi sa amin to pero biglang tumapang. Biglang yumabang. Kaya naman pala, putya, close sila. Ayan sabi din ni VMR Channel, hindi lang ikaw. After ng meeting niya dyan, kay Boying, biglang bumanat yan sa akin. Alam mo kung bakit bumanat yan sa atin? Kasi nga, pinagtatanggol natin si Bantag. Kaya galit na galit siya sa atin dahil pinagtatanggol daw natin si Bantag. Nek mo. Kaya galit na galit ka sa amin, alam na natin. Yan ang ating araw-araw na pagkatok sa pinto ng PNP at ng NCRPO. Sir, kung talaga pong totoo, Chief Acorda at ikaw po Nartate, balita ko po, sabi po ni Banat Bay, ikaw daw po yung napipinto na baka pumalit kay General Acorda, kay Chief Acorda. Sana malinis mo muna yung iyong reputasyon bilang hepe ng NCRPO at sana po ay itong mamang ito ay kayo na mismo ang mag-initiate. Sampahan ninyo ng kaso kasi maling-mali po na ginagamit po ni Nino Barzaga yung pong inyong opisina para sa pang-i-scam niya ng tao. Kasi nung dyan sa Maynila, nung habang sila'y nagbabayad ng tig-100 sa mga sabi na binayaran sila ng Kingdom of Jesus Christ para umattend dun sa rally. Suot-suot niya po yung damit na yun. Identified po nung mga binayaran niya na yung kalbo na nakasuot ng PNP, team leader daw. So ibig sabihin po, NCRPO chief at PNP chief, ito pong mamang ito ay ginagamit yung inyong logo para sa kanyang mga pang-araw-araw na ginagawa.
Denounced nyo po siya. Sinabi nyo how siyaw. Sinabi nyo po hilaw. Sinabi nyo po hindi nyo siya, kumbaga dinis-own nyo siya or itinatuan nyo siya para kayong si St. Paul. Itinatuan nyo. Hindi lang isang beses, 3 beses. Itinatuan nyo siya. Pero suot-suot niya yung damit ninyo. Ano yun? Hiniram niya? Pinahiram nyo? Binigay nyo? Pinagawa niya? Binili niya? Ano ba talaga? Tapos may mga balita pa tayo na nag-i-speech pa siya sa mga commencement exercises, yung mga gumagraduate na mga criminology student. Bakit? Bakit hindi si Chief Acorda ang mag-speech doon? Bakit hindi si Chief RD? Bakit hindi si Ibay? Meron pang isang Ibay na lagi niyang naiba-vlog Yun lang po. Kapag hindi kumilos ang PNP laban dito kay Nino Barsaga, ibig sabihin totoo. Natao nyo siya. Kasi ito, yung mga recording na pinaparinig ko, boses niya yan. Voice message niya yan doon sa GC nila nung mga kasamahan niya. Inaya niya na maging vlogger ninyo sa NCRPO na tinakbuhan niya. I think a year ago, nagsusumbong na yung mga yan sa amin, mga bossing. 1 year ago, nagsusumbong na yung mga yan sa amin. Naku po, namatay pa tong ilaw ko. Wait lang Ayan. So that was a year ago. Humihingi na sila ng tulong sa amin na pakibanata naman si Nino. Tinakbuhan kami. Yung pala, putya. Yung pala talagang tinakbuhan sila. Animal na yan. Kaya yun lang ang masasabi natin dyan sa NCRPO. Sana po kayo ay gumawa ng paraan para po mahuli itong mamang ito dahil marami pa pong paperwisyohin ito. Napakarami na pong inislander na tao nito. Yung iba hindi na lang nagdidemanda. Banateros, di na lang kami nagdidemanda. Lahat ng masasakit na mga content ginawa sa amin yan. Di kami umimik. Pero ngayon na napakarami na nating hawak na ebidensya at napakarami na niya talagang mga napakarami na niya talagang mga inagrabyado sa kanyang buhay, yari ka ngayon. Anak ng tinapay. Wait lang po yung ilaw ko namatay. Performance will start momentarily.